Isinulat sa Genesis 4:8 ang nakakakilabot na tagpong ito. At sinabi ni Cain kay Abel na kanyang kapatid, at nang sila'y nasa parang, bumangon si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y pinatay. Hindi ito basta-bastang karahasan. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na isang tao ang pumatay ng kapwa niya tao. Hindi pa kailanman nasaksihan ng mundo ang ganong kabagsik na pag-atake ng kapatid laban sa kapatid ng miyembro ng pamilya laban sa kanyang mahal sa buhay. Ang mga parang na dating pinapastulan ni Abel ay nilapastangan ng kanyang dugo. Ang lupaing tumanggap ng kanyang mga alay sa Diyos ay ngayoy umiinom ng mas malungkot na handog, ang buhay ng isang inosente. Nakatayo si Cain sa tabi ng walang buhay na katawan ng kapatid, marahil hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Madugo ang kanyang mga kamay at puno ng galit, takot at marahil unang-unang pagsisisi na naranasan ng isang tao. Nang hanapin ng Diyos si Abel, sinubukan ni Cain na itago ang kanyang kasalanan, ngunit walang lihim sa Diyos. Ang pag-uusap na sumunod ayon sa Genesis 4:9-10 ay nagpapakita ng iniisip ni Cain. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan ang iyong kapatid na si Abel?" Sumagot siya na, "Hindi ko po alam. Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Ano ang iyong ginawa? Pakinggan mo, ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw mula sa lupa. Maging ang lupa ay humihingi ng hustisya. Ang dugo ni Abel ay tumatawag sa Diyos, naghahanap ng sagot sa napakasamang krimen." Hindi nagtatanong ang Diyos dahil hindi niya alam. Alam ng Diyos ang lahat. Binibigyan lamang niya si Cain ng pagkakataong aminin ang kanyang pagkakamali, tumanggap ng responsibilidad at marahil magsisi. Ngunit ang sagot ni Cain ay nagpapakita ng matigas niyang puso. "Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid?" Isang sagot na walang malasakit, walang pag-amin at walang bakas ng konsensya. Tumayo siyang mayabang kahit na kinakausap na siya ng Diyos. Mabilis at malinaw ang hatol ng Diyos. Ayon sa Genesis 4:11-12, ang kaparusahan ay akmang-akma sa kanyang ginawa. Ngayon ay isinusumpa ka mula sa lupa na nagbukas ng bibig upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag binungkal mo ang lupa, hindi na ito magbibigay ng ani sa iyo. Magiging palaboy ka sa balat ng lupa. Si Cain na dating magsasaka ay hindi na muling magtatagumpay sa pagsasaka. Ang mismong lupa na kanyang inaasahan ay tatalikod sa kanya. Ang lupaing sumipsip sa dugo ni Abel ay hindi natutugon sa kanyang paghihirap. Ang sumpang ito ay angkop sa kanyang kasalanan. Sa bukirin ginawa ni Cain ang kanyang krimen, isang lugar na dapat nagbibigay buhay at pagkain. Ngunit mula noon, ang lupaing iyon ay magiging kaaway niya. Bawat butil ng binhing kanyang itatanim ay mabibigo. Bawat pagsubok niyang magbungkal ay hahantong sa tuyot at baog na lupa. Siya ay isinumpang magpalaboy-laboy, hindi makapanirahan at mabubuhay ng walang tahanan o kapayapaan. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan ang nangyari. Sa harap ng mabigat na realidad, tumawag si Cain sa Diyos ayon sa Genesis 4:13-14. "Ang parusa ko'y higit pa sa aking makakaya. Pinalayas mo ako ngayon sa lupa at hindi ko na makikita ang iyong mukha. Magiging palaboy ako sa daigdig at papatayin ako ng sino mang makakita sa akin." Sa unang pagkakataon mula nang gawin ang kanyang kasalanan, ipinakita ni Cain ang tunay na emosyon. Nababalot siya ng takot. Naunawaan niya na sa isang mundong walang batas o proteksyon, kung saan ang hustisya ay mabilis at personal, siguradong may maghihiganti sa ginawa niya. Ito ang unang pagkakataon na tila naintindihan ni Cain ang kabuwang bigat ng kanyang ginawa.
Ang kanyang kaparusahan ay hindi lang galing sa Diyos, kundi sa takot sa tao. Mahal si Abel ng iba at tiyak may gustong gumanti para sa kanyang kamatayan. At sa panahon na walang hukuman o hukom, kadalasang ang hustisya ay nangangahulugan ng karahasang isinasakatuparan sa sariling kamay.